Ikaw ang pinaka-main reason kung bakit hindi ka nakakagawa ng art. Ikaw ang main antagonist mo sa buhay mo. Kung sinasarili mo yung art mo na hindi ka marunong maging estudyante, hindi ka marunong mag-aral, hindi ka marunong makinig ng feedback din, hindi rin maganda yun. Kasi hindi ka mag-grow dun. Halimbawa, may sinabihan ako na, ganito yung mga artist, ganyan. Tapos, wala lang, talagang sinabi mo lang na, hindi, mali yun, hindi mo talaga tinake into account kung ano yung ibig sabihin, or kahit hindi ako nagseta, like professor mo or someone na knowledgeable, hindi mo tinake into account talaga yung gusto nilang sabihin, medyo mahirap yun kasi hindi mo talaga siya pinapag-grow sa isip mo yung idea na pwede ka pang gumaling, na pwede ka pang mag-improve. Diba? So, you have to at least understand na meron tayong self-doubt na baka hindi natin kayang gawin, pero meron din sobrang yabang ng mga artists. Meron din sobrang tingin nila, ang galing-galing na nila na hindi sila marunong tumanggap ng opinion ng ibang kapwa-artist nila. Lalo na kung maganda naman yung gustong ma-achieve ng artist na yun for them. So, yung self-doubt, yung self-sabotage, yan. Why do we do this? Ba't tayo nagsa-self-doubt or nagsa-self-sabotage? Why do we do this? Well, yung iba, fear of success. Yung iba, fear of failure. Diba? You doubt yourself because you lack resolve. Ibig sabihin, bakit ako gagawa ng podcast? Natatakot actually ako mag-fail dito na walang makinig o walang mangyari, diba? Or sayangin ko oras ko, magmukha akong tanga on air, or hindi naman on air, pero habang nagsaseta, or pangat boses ko. Ang dami kong iniisip nun. Pero, bakit ko ginawa pa rin? Kasi sayang yung naiisip kong ideas, parang napupunta lang siya sa isip ko, tapos nakakalimutan ko na siya. Pero I know if I share it to other people, they would be able to use it para ma-improve yung works nila of art. Lalo na yung mga tinidiscuss ko, yung hindi masyado nakikita sa ibang places na advice sa art. So, that's my resolve. Diba? That's why I do it. That's why nahihigitan ko yung fear ko of not doing it. Ginagawa ko na lang kasi alam kong meron akong dahilan kung ba't ko ginagawa yun. You take a job, you risk your art career, your name, kasi you have to create money para mapakain mo yung pamilya mo. Yun yung resolve mo. Gusto mong maging mabuti yung buhay nila, magawa mo yung everything you can for them para hindi kayo magutom, 'di ba? So, yun yung resolve. Pero pag wala kang resolve, that's why you have doubt. Nagda-doubt ka kasi yung resolve mo, hindi ganun katibay, hindi ganun kalakas. Wala ka naman dahilan. Gusto mo lang yumaman eh. Gusto mo lang magpakitang gilas. Gusto mo lang magpapansin. Gusto mo lang sumikat. Gusto mo lang makilala yung pangalan mo. Hindi yun enough eh para maging resolve mo. And that's why, nagkakaroon ka ng self-doubt. Pero actually, hindi rin pangit yung self-doubt. Minsan, tama yung gusto mo mangyari. Gusto mo talagang maging the best ka para may mapakain ka sa family mo. You are doing it for the art para maging master ka. May self-doubt ka pa rin. Hindi actually nawawala yung self-doubt. Ang nagiging problem lang is, sabi nga ni Steven Pressfield, if I'm not mistaken din sa War of Art, hindi naman talaga nawawala yung fear eh. Diba? Hindi rin nawawala yung fear. Gagawin pa rin yun ng mga artist na talagang artist kahit may fear sila sa isip nila, sa puso nila. Kasi alam nila, kailangan pa rin nilang gawin. Yung hindi artist, hindi nila gagawin yun kasi they don't see na mas malakas yung, hindi nila ginagawa kasi mas malakas yung fear nila sa sarili nila. So yun. Natatakot pa kasi sila na magkamali or mapagtawanan. Pero sa totoo lang, kasama yun sa growth ng isang artist. Yung magkamali ka at mapagtawanan. Yung mapahiya ka sa art mo, sa ginawa mo, sa sinabi mo, sa tinula mo, yung mapahiya ka, yun yung tuition fee para matuto ka na lalong gumaling. 'Di ba? Yun yung tuition fee na binabayaran mo para magkaroon ka pa ng experience, para mo siya ma-improve next time at para ka lalo talagang gagaling. Kasi kung ayaw mong maulit yung ganun, gagalingan mo talaga lalo, 'di ba? So dapat matuto ka na dun sa pagkakamali mo para lalo mo pang galingan. Pero ang problema ng iba is ayaw nilang magbayad ng tuition fee. Ayaw nilang mapahiya. Gusto nila perfect. Okay. Gusto nila sikat na agad sila nang hindi sila napahiya, na nadapa sila sa harap ng maraming tao multiple times. Actually, if you ask me, may book na parang nagsasabi na the more na nagkakamali ka, na nagkakaroon ka ng ganito, ganyan na challenges sa buhay mo, the more ka natututo, lalo kang gumagaling. So, ibig lang sabihin nun is, the more na nagkakamali ka, mas matututunan ka, mas lalo kang magiging sikat. Ibig sabihin, lahat ng gumaling na artist, na painters, na musicians, na movie directors,
hindi sila nandyan dahil perfect yung buhay nila. Nandyan sila dahil ang dami nilang beses na nagkamali na sila pero bumalik sila sa paggawa ulit, hindi sila nag-give up. Kasi by making mistakes, dun kami na-discover na bago. Ganun yun, guys. And bakit ako nandito? Dahil sinishare ko yung mga experience ko sa pagkakamali ko sa mga relationships sa babae, sa mga friends ko, sa galleries, sa experience ko sa art, sa pagbenta. Napahiya na rin ako, napahiya ulit ako, at napapahiya pa ulit ako minsan. Pero out from that, natututo akong galingan. Kaya nandito kayo kasi napahiya ako. Para hindi na kayo mapahiya, matuto na kayo sa mistakes ko. Pero it doesn't mean na hindi na rin kayo mapapahiya. Mapapahiya pa rin kayo. Pero don't take that as something na hindi maganda. Minsan, okay lang yun para lalo kang matuto. Huwag ka lang mag-give up porkit natay ka na sa short mo, napahiya ka na sa buong klase nyo, or nadapa ka, walang nabenta kang artwork, na zero ka sa gallery, sa one-man show mo. Huwag yun ang basihan mo ng success. Ang basihan mo ng success yung hindi ka nag-give up at naging successful ka after mo ng isang failure. Yun yung success. Yun yung totoong success. Diba? So yun. So yung ibang artists kasi, they are looking for the applause agad. Hindi sila willing magbayad ng tuition fee na experience. Diba? Sa start pa lang ng career nila, gusto nila perfect sila. So, you are dreaming. You are delusional, dude. If you're thinking na isang beses ka lang magpasa ng resume sa isang galeryeng sikat, pasok ka na dun. Kasi may narinig ka, may gumawa rin ng gano'n. Hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw yung tao na yun. Hindi ka rin ganun kagaling. Wala ka pa sakaling king ano. Sa tingin mo lang magaling ka na. Pero wala ka pang experience. And if you're thinking like that, medyo wake up. You have to wake up. So, you have to look for experience and what to say. If you really have something to say, yun ang unahin mo. Wag yung perfect record mo na wala kang bahid ng dugo, wala kang gasgas, wala kang dumi sa short mo na magkakaroon ka ng perfect record dahil magaling ka sobra, na iba ka dun sa iba. Wake up. Wake up. So, yun nga. How to deal with this kind of rejection, or let's say, how to deal with this self-doubt? Well, isa lang masasabi ko dito. Meron ako dating quote na hanggang ngayon nagagamit ko pa. Ang sinabi ko is, wala naman talagang artist na magaling. Ang meron lang naman talaga ay artist na matapang. So, anong ibig sabihin ko dun? So, sinabi ko kasi yan dati, may nakikipag-text sa akin na girl, sabi niya, uy, gusto ko mag-painting eh. Bumalik sa painting. Sabi ko, okay, ano bang gamit mo? Acrylic or oil? Sabi niya, acrylic. Sabi ko, ang gusto mo yata realistic, mag-oil ka na lang. Sabi niya, ay, hindi ako magaling mag-oil eh. So, nagte-textan kami Tapos sabi ko, imbes na sabihin ko na kailangan mo gamitin yung oil para maging mas magaling ka. Ang sabi ko, wala naman talagang artist na, sabi niya kasi, hindi ako magaling sa oil, diba? Hindi ako magaling sa oil eh. Pero gusto niya realistic. Sabi, hindi ako magaling sa oil eh. So, ang reply ko sa kanya, wala naman talagang artist na magaling. Ang meron lang naman talaga artist na matapang. So, ibig sabihin, kung tinapangan niya, gagaling din siya sa oil. Gets mo? Parang, dahil, duwag ka kasi, kaya hindi ka makapag-try, hindi mo maintindihan, hindi mo malaman yung mistakes. Pero kung may tapang siya para to create what she wants, magagawa niya yung gusto niyang gawin. Pag tinapangan mo, hindi mo talaga gagalingan eh. Hindi nga siya magaling daw eh. Yun yung ibig sabihin ko dun. Tapos ang reply niya, wow. Parang ang lalim pala nung nasabi ko. Kasi nagpipinta ako nun habang nagtitext sa isang kamay. So parang nasa zone ka, alam mo yun. So parang nakapag-create tuloy ako ng memorable quote. Oo nga, ang ganda pala. Kung hindi niya sinabing wow, baka hindi ko na-consider na something na to quote that. So kinote ko yun ever since. So parang ang ibig ko lang sabihin, how to deal with self-doubt. Huwag mo sabihin na, I mean, of course, mag-practice ka pa rin, pero kailangan mo ng bravery, hindi yung duwag-duwag ka. Hindi ito madali. Pag nagpe-paint ka or creating any kind of art, kung gaano yung skill level mo na natatrump yan, kung gaano ka katapang, too willing to do what it takes to create what you have as a vision in your mind. Kailangan gumagawa ka talaga with your heart and with your soul, and of course, brave ka to finish it, to start it, to improve upon it, para magawa mo yung kailangan mong gawin. Hindi yung, hindi pa ako magaling, hindi ko pa gagawin yan. Wala ka mararating nun. So, yun. So, you have to be able to be brave in making art. It's not for the faint of heart, guys. You have to be brave. Yun yung how to deal with the art antagonist number 7, which is you, which is self-doubt.